tumuloy tayo dito mga kababayan. Isa pa, sa wala na din at hindi naman nakatapak, tungtong o kahit na ano man sa Kongreso at ngayon po ay nagbabalak tumakbo sa pagkasenador, si Guanzo naman ho. Binabanatan ito Pasio mga kababayan ha, si Rowena Guanzon. Pakinggan nyo ho. Baliktad na at dumikit na. Ayan. Bakit po Duterte, si Guanzon, nangangarap maging senador? Baka sakali na ang mga DDS ay mauto niya, no? Para iboto siya bilang senador. Kaso, mukhang sorry kay Guanzon. Bakit to? Nandiyan si Topacio. No? Si Topacio, mga kababayan, talagang kapag ka nagsalita laban kay Guanzon, sinasabi ho lahat. Danilo Espejo, A Lonely TV, at si, sino pa? Si Aurelia Adena. Pakinggan na ho natin si Attorney Topacio, mga kababayan. Uulitin ko, kung meron man akong paniniwalaan dito sa dalawang abogado na ito, although madami ang talo daw, di umano, ni Attorney Topacio sa mga kaso niya dahil nga nakikita natin mga bossy, yung kaila Buloyski, yung kaila Tebes, etc. Although hindi pa talo yun, pero mga nakaoblo. Pero yung Dennis Cornejo, sino pa? Yung Alice Guo, lahat nakapiit habang buhay. O pakinggan natin si Attorney Tablatalo, si Attorney Topacio. Game. Dumami ang followers ni Guanzon hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya eh. Ay, Guanzon, no? Sinasabihan ka ng ganun. Hindi daw dumami yung followers mo kasi sikat ka. Gustong-gusto pa naman po niyan. Masasabihan sikat siya. Si Guanzon, ay nako ho, mga bossing. Pansin nyo naman po doon sa mga kilos at galaw niya at doon sa mga ginagawa niya. Kailangan makukuha niya talaga yung atensyon ng mamamayang Pilipino. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, bakit? Nangangarap nga na baka mauto niya yung mga DDS. Sabi siguro ni Guanzon sa isip-isip niya, sa mga kakampig, hindi ako sinusuportahan, hindi ako binoboto. No? Kahit nandoon ako sa entablado ng kakamping nung 2022 election. No? Hindi ko sila mauto. Hindi ko sila mapapaniwala na solid kakamping ako. O dito ako sa mga DDS. Total naman, ang mga DDS, magmura ka lang, mag-PI ka lang sa entablado, murahin mo lang ang presidente natin, iboboto ka na nitong mga ito. Basta laban ka kay Bongbong Marcos, iboboto ka na ng mga ito. Siguro ganun ang diskarte ni Guanzon. Kaya po nandyan, no? Sa DDS. Pambobo lang naman itong mga DDS eh. Dito na lang ako. Madali kong mauuto itong mga ito. O, ganyan. Di po ba? she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Nung araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So, hindi siya. Nandun siya. Yun yata yung ang tinutukoy nito, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, doon sa sa entablado po, kung saan nandoon si Inday Sara Duterte, tapos dumating si Rowena, si BP din no? Si Vice Presidente Sara Duterte, madali ding mauto, mga kababayan, no? Oh, di ba? Hindi niya mahalata na ginagamit lang sila ni Rowena Guanzon, si Topacio. Kahit si Atty. Tablatalo, ganyan-ganyan. Malakas po ang pang-amoy niya. Naaamoy niya po si Guanzon, mga kababayan. Nakalapag doon sa entablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Kinonfronta Totoo. Hindi ko lang nakuha yung video. ko siya. Nakikita niyo. Oo. Hinarang ko siya. Sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao? Hindi ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong tinihilig niya. Ano kaya sinabi ni Guanzon doon, ano? Hindi kasi si Guanzon naman, gagamitin ka lang niya. No? Para doon sa gusto niyang makuha o makamit. Nangangarap, maging congressman, 2 beses talo, tama si Topacio. Ilang beses na natalo, hindi pa din nakaupo bilang congressman. Ngayon, siguro, iniisip niya, baka makachamba tayo sa senador. Doon naman tayo sa Senado tumakbo. Mukhang malabo pa din
Siyempre ho, eto si Atty. Topacio, maimumulat niya yung ibang mga DDS, maipapaalam niya kung ano lang yung pakay ni Guanzon diyan sa kanilang samahan. So, Diba? Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpatingin ng utak si Tatay Gigo. Di ba binalikan siya? Bakit ako lang? Di siya rin. O, di ba? At siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Gigo. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda din Tama, no? Mga DDS, oh, naku, ang gulo-gulo niya dyan sa inyo. Mga nag-aaway, mga vlogger nila. Una sila, Roque. Pinag-aawayan, yung humba, pagkain. Tapos, yung mga vlogger nila. Eto ngayon, hindi na magkaugaga yung mga vlogger nila. Susunod nating topic ito. No? Hindi na magkaugaga yung mga vlogger nila sa pagbura, pag-delete ng mga post nila versus kay Pangulong Bongbong Marcos na mga puro mga fake news. Nagtuturoan na po. O ngayon naman, eto. Yung mga malalaking tao na supporter na po nila. No? so, attorney na nalaman namin sir kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ano, ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or ano. So, syempre, attorney, Aga naman ni Guanzon. Aga mga panya, no? Anong petsa na ba ngayon? O dyan sa Pilipinas is Abril 11. 2026 ho, mga kababayan. Kailan pa ho ang eleksyon? 2028 pa ho, mga kababayan. Ang inaatupag nitong mga ito, mangampanya na. Habang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, habang ang gobyerno po problema o problemado doon sa mga nagbabadya na pagtaas ng mga gasolina, etc. Sila pati po yung Vice Presidente. Tatakbo ako sa 2028 election. Puro ganun na ho. Di ba? Imbis na tulungan ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, na si Sara Duterte naman, parte ng ating gobyerno, pero parang wala po tayong maramdaman. Yung tree planting ang pinakahuli kong alam para sa Vice Presidente. At mukhang pati po yung mga kapwa nila DDS, yun lang din po ang alam. Dahil pagka mga tinatanong sa mga interview, yung mga DDS, wala namang masagot kung ano ang nagawa ng Vice Presidente. Baka maglakbay. nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga. Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi 'di ba, sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay si Satanas. Kaya maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Magsalita kayo para yung ibang mga DDS na nasa Davao particular, ay nakikita kong kinokontent siya. Yes, po. Nakipagkita sa isang resto. Ako, ang nakikita ko ang ending ng mga DDS, halo-halo, ano sila, labo-labo sila. Ano? Kasi halos karamihan sa kanila mga nag-aasam eh. Halos karamihan po sa kanila gusto magkaposisyon, mga kababayan. Ang nakikita ko pa nga dyan malamang may sumabay pa kay Sara Duterte sa pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028 kung sakali na malusutan ng ating Vice Presidente yung impeachment Baka iniisip, kagaya nung Bongo. Baka iniisip ni Bongo, ay naku, number 1 ba si Bongo? Kalimutan ko na 2025 election. Number 1 ako o top 3 ako. Kayang-kaya kong lagpasan itong boto ni Sara Duterte. No? Siraan ko lang ito sa mga DDS. Sabihin ko, hanggang ngayon si Vice President, merong hindi maipaliwanag na impeachment. Iboboto nyo ba yan? Ako na lang. Bongo, malasakit. Di ba? Magkakaano yan? Magkakalaban-laban, magkakalabo-labo po yung mga yan, mga bossing. Maniwala ho kayo sa 2028. Ando sila, nagkukulab sila ron na paunti-unti. Yun ang ginagawa niya she's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating sinasabi Maganda po nang niya, sasalita diba? kayo, attorney. Actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman. Sabi ni Cesar Maltiso, inapprove din ni Sara na pwedeng gumamit ng hairpin ang mga estudyante. Accomplishment iyon ng DepEd. Tsaka yung mga pagpapatanggal ng mga
ng mga materials. Dati ho kasi mga kababayan, nung kami ay nasa elementaryo, no? Blackboard ng teacher sa harap, kulay berde, malaki. Sa ibabaw ng berde na yon, may mga, kung hindi yung mga presidente ng Pilipinas, no? Basta may mga materyales na kahit saan ka lumingon na wall ng inyong silid-aralan, makakakita ka. May mapa ng Pilipinas, merong presidente, pangulo, nandiyan, mga bayani ng Pilipinas. Nung kay Sara Duterte, pinaalis na ata pinatanggal. Ano, gusto, malinis na lang. Ayun na, yun nga, itong situation. Kaya ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Thank Si you po. Rowena Guanzon ay gagawin at ang lahat, sasabihin ng lahat na gusto nyong marinig ay yung matatamis sa salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun Harap niya yan na maging isang politiko Nakailang try na, puro talo. Tapos, eto, sa pamamagitan nito Pasio, mukhang matatalo din ho. ang nakakatakot. Hindi na pwede Ang yun. isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang atikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw ipapapansinin yung ICC. O hindi nga, totoo naman, hindi naman pinasya ni Pangulong Bongbong Marcos yung ICC, Kaya lang, may ibang ruta na ginawa yung ICC. Hindi nakipag-ugnaya sa gobyerno ng Pilipinas. Dumiretso, mga kababayan, mga boss chief sir, sa Interpol. At ang Interpol nakipag-ugnayan sa pambansang kapulisan. Arestado. Totoo naman, di ba? Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Diba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Opo, wag na paulit-ulit. Mga DDS, makinig kayo. Anga-anga pa naman kayong mga DDS kayo. Otherwise, kung papauto tayo, sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Alam pala nila yun, na yun yung iniisip natin sa kanila. Alam pala nila na na utu-utu sila. Papayag ba tayo sabihin, ututo naman pala yung mga yan, madaling pala mali. Nakakaabot pala doon sa kampo nila yung mga tingin natin sa kanila na sila ay mga utu-utu. Grabe, natuwa ako doon hindi, ito Pasio, actually, totoo yon. Mga utu-utu talaga yung mga utu-utu talaga yung mga DDS. Maniwala ka sa akin. Yun lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Pink, Dilao to DDS. Kasi ngayon palagi na siyang Nandun pa rin. buntot kay BP Sara. Ano naman po masasabi niyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng Yan. May sinasabi yung mga DDS. Ano naman yun? Pwede naman magbago ang tao. Yan, ano kaya sagot nito, Pasio, dito? maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman po masasabi mo sa kanya? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera, tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali yung sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi, siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganung tao, di ba? Baliktarin nyo. Tama. Ang layo ng pagkakaiba ni Guanzon at ni Topacio. Si Topacio, kahit po tabla-talo daw, mga kababayan, mga boss chief sir, may sense yung sinasabi. Versus dito, versus doon sa mga banat ni Guanzon. Kasi yung kay Guanzon naman, ang mauuto lang nun, mga DDS No, wala na. Kumbaga mga bossing, paglatagan ng mga plataforma, wala namang puntira. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitawalaan Balimbing yung tao isa yan? balimbing. Balimbing po. Walang iniwan yan. Ito, may story ako. Medyo mahaba lang pagtsaga. Tuloy mo yan, Topacio. Sasama.
kami sasama kami diyan para itong si Guanzon hindi makapalang maging maging senador lang. Oh. Nyo ko. May istorya, ha? May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio dun sa palaka, ha? Mr. Palaka, tawid mo ko, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ko dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ko Hindi kita tutukulawin. Siyempre, tutulungan mo ko So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa? Ibig sabihin, Scorpio pala si Guanzon, mga DDS. Bahala kayo dyan. Magkagulo-gulo kayo. Baka mamaya, pagkadating ng panahon, biglang tuklawin kayo ni Guanzon, no?